Ang bihag ni Lolo. Tuwing bakasyon, umuwi kami sa probinsya para makasama si Lolo, isang kilalang sabungero sa aming bayan, kilala sa galing, tikas, at mga panalo. Tuwing hapon, hinihintay namin siya sa bakuran, sabik na makita kung nanalo na naman siya sa sabungan. Isang araw, dumating si Lolo galing sabungan, may dala na namang manok, ang tinatawag nilang bihag, ang manok ng natalo niyang kalaban. Sa amin, kapag nanalo ka sa sabang, sa iyo na ang manok bilang tropeo. Karaniwang niluluto ito para ipagdiwang ang panalo. Lutuin ninyo yan, sabi ni Lolo habang inilalagay ang bihag. Adobo ang paborito ng mga apo ko, di ba? Nagluto kami agad. Habang kumakain, napansin kong tahimik si Lolo, hindi kumakain ng bihag. Lo, tanong ko, bakit hindi ka kumakain? Panalo mo naman yan. Ngumiti si Lolo. Malas yan sa sabungero, aniya. Kapag kinain mo ang bihag, para mo nang sinumpa ang sarili mo. Maaaring bumaligtad ang swerte mo. Napatahimik ako. Noon ko lang nalaman yon. Akala ko kwento lang ang mga pamahiin sa sabang. Ang panalo mo, sapat na yon, dagdag ni Lolo. Hindi mo kailangan ang kinin ng lahat. Ang bihag, para sa pamilya. Pero ang swerte, kailangan mong ingatan. Mula noon, alam na namin, kami ang kakain ng bihag. Si Lolo'y ngingiti lang sa tabi, hawak ang kanyang sabang, parang hari sa kanyang kaharian. Kahit sa pagkain, may paninindigan si Lolo. Ang tunay na sabungero, hindi lang magaling sa laban, marunong ding gumalang sa swerte, at may respeto sa laro.